Kamusta mga ka-anime? Bleach Chapter 494. At kung hindi mo pa napapanood ang Chapter 480 to Chapter 493 ay skip mo muna tong video at panuorin muna ka-anime at nang sa ganun ay mas masundan mo. Simulan na natin to. Ang simula ng digmaan sa pagitan ng Shinigami at Quincy na bigla ang lahat sa pagpapakita ni Yuha Baha, habang sa likod nito ay isang malaking pagsabog ng isang Pillars of Light. Ang mga Shinigami ay naalerto at nabigla. Sa mga nakaraang video ko nga ay naipaliwanag ko na 5 araw ang naging palugit bago ang digmaan. Explain ko muna ka-anime kung bakit biglang nag-apura si Yuha. Sa isang video ko, tinukoy ko ang 5 threat na ngayon tanging si Kenpachi Zaraki lamang ang naroon na isa sa 5 threat. May mga Pillar of Light na nagkalat sa Soul Society. Ang lahat ay lumabas upang simulan ang digmaan dahil nauna na ngang sinimulan ng mga Quincies ang kanilang pag-atake sa mga Shinigami. Nakita ni Renji ang mga pillars at nagtaka kung ano ang mga ito. Nagtataka ang lahat kung ano ang liwanag na yon. Ipinaliwanag ni Kajumaru na ang mga asul na apoy ay gawa sa sobrang siksik na reishi. Sinimulan na ni Rokia ang pagpunta sa pinakamalapit na pillar. Napansin ni Captain Yamamoto ang lahat ng kaguluhan dahil sa pagdating ng mga Stern Ritter. Si Ginshio Okikaba na siyang third seat ng First Division ay nagsabi kay Yamamoto na gusto niyang pumunta at lumaban. Sinabihan siya ni Yamamoto na manatili doon upang protektahan ang lugar na ito, na para bang may isang bagay na dapat protektahan sa lugar na yon. Si Kira at yung iba pang miyembro ng 3rd Division ay nasa isa sa Blue Pillars na sinubukan alamin kung ano ang nasa loob nito. Hiniling ni Kira sa Reishi's investigation team na bilisan ang pag-iimbestiga. Sumagot sila na ang Reishi mismo ay masyadong siksik kaya ang kanilang mga gamit ay hindi kinakaya ang ganito uri ng Reishi. Sila Riko Togakushi, 3rd seat ng 3rd Division, Takitsuna Gori, 5th seat ng 3rd Division, at Asuka Katakura, 6th seat ng 3rd Division ay naghihintay kasama si Kira para sa isang bagay na lalabas mula sa Pillar of Blue Fire. May nakita ang detector sa loob ng Blue Fire. 90% na may nilalang dito. Nakita ni Kira na ang nasa loob ay isang Quincy at mabilis na hinugot ang kanyang espada at sa kanya pinaatake ang iba. Isang mabilis na pagsabog ng Blue Fire ang tumama sa katawan ni Kira na ikinabigla na lahat. Literal mga ka-anime na pinasabog ng Blue Fire ang kanang bahagi ng dibdib ni Kira, na halos mahati ang kanyang katawan sa nangyari. Ang kanyang kanang braso kasama ang kanyang kanang espada ay nahulog sa lupa. Inutusan ni Riko na ilabas nila ang kanilang mga shikai at saka sila umatake. Lumabas ang 3 Stern Ritter sa loob ng Blue Fire pero huli na. Bago pa nila mailabas ang kanilang mga shikai, inatake na sila ng isa sa mga Stern Ritter. Dito nga ay napuruhan si Riko. Ang lahat ng mga Pillar of Blue Fire ay naglalaman ng mga Stern Ritter. Inutusan silang patayin ang sino mang humarang sa kanilang landas. Ang lahat ng mga Shinigami ay papunta sa Pillar of Blue Fire upang labanan sila. Sa kabilang panel, sa Research HQ napansin ni Ako na mayroong 16 location na mayroong enemy Ryatsu. Napansin din nila na may iba pang mga lugar kung saan unti-unting nawawala ang Shinigami Ryatsu. Ibig sabihin ay may iba pang mga kalaban doon. Ganon din ang Ryatsu Investigation Team. Maaaring namatay sila bago pa sila makapag-report tungkol sa nangyayari. Napansin din ni Ako na ang Ryatsu ng 3rd Division Vice Captain Kira ay nawala na. Ayon sa kanya na mayroong higit sa 1,000 mga Shinigami ang namatay sa loob lamang ng 7 minuto. Kaya naisip niya kung paano sila mananalo sa labanan na ito. Ang digmaan sa Soul Society ay nagpatuloy.
Chapter 495. Napansin ni Captain Rojoro Otoribashi ang pagkawala ng Reiatsu nila Riko Togakushi, Takitsuna Gori, Asuka Katakura, ganon din ang iba pang mga Shinigami. Napansin din niya na nawala ang Reiatsu ni Kira. Dahil dito ay naiintindihan niya na ang nangyayari at nagpasya na siyang pumunta sa labanan. Pero di pa nga siya nakakalayo ay nakita niya ang isang Stern Ritter na sina Nana na Kojakup. Mukhang may masama kang balitang natanggap. May namatay ba? Tanong ng Stern Ritter. Wala akong nakikitang dahilan para sagutin kita. Sinabi din niya na ang mga nawalang Reiatsu ay nagmula kung asaan si Busby. Kung hindi niya ito pinatay, isa siyang mangmang. Ang panoorin si Kira ay naging isang inspirasyon sa akin. Tulad ng pagbuhos ng mga melodies sa kanyang ulo na para bang luha. Kung mamamatay si Kira, malulungkot din ang Flying Bee. Sumagot naman ang Stern Ritter na wala siyang nakukuha sa mga sinasabi ni Captain Otoribashi. Sinabi ni Nana na hindi siya nagbibigay ng kalokohan tungkol sa Flying Bee. At si Rojiro ay mamamatay na sa mga kamay niya sa loob lamang ng 5 minuto. Mukhang bulag ka pagdating sa art. Tingin mo, ano ang makakapagpaiyak sa isang gitara? Ito ay harapin ang mga napakaraming patay. At ngayon, umiiyak na ang aking gitara. Tingin ko ay hindi ka na makakaalis dito ng buhay. Sa kabilang panel kung saan naman umatake si Asnad. Sinalubong siya ng ibang mga Shinigami pero hindi pa nga sila nakakalapit ay may mga espada na natumama sa kanila na ikinatakot at ikinabigla ng ibang Shinigami. Ito pala ay ang Stern Ritter F na si Asnad. Ayon sa mga Shinigami na ang kanilang mga pag-atake ay baliwala lang at hindi pa nga sila nakakalapit ay may mga matutulis ng bagay na tumatama sa kanila. Alalahanin nyo ito mga ka-anime dahil malalaman nyo kung bakit ang lahat ng kanyang tinatamaan o pinapatay ay sobrang sumisigaw. Dahil sa takot nila kay Asnad ay nagsiatras ang mga Shinigami. Ipinaalala ng isa sa mga Shinigami na ang kanilang tungkulin ay hindi protektahan ang kanilang sariling buhay kundi protektahan ang Serete. Bigla na nga lang dumating si Renji Abaray at nagsabi na sige, umalis ka na, ako na ang bahala dito. Sa kabilang panel naman mga ka-anime, kung saan sinimulan na nga ni Stern Ritter E na si Bambita Busterbine ang pag-atake sa mga Shinigami. Tinatapos niya nga ito na walang kahirap-hirap at tuwang-tuwa, kung saan ay dumating nga si Captain Sajin Komomura. Sinabi ni Komomura na kahit bata ay kasali sa Rebel Army. Pero sumagot naman si Bambita na ang isang captain position ay nasa isang aso lamang. Bakit? Kinukulang na ba ng tao ang Soul Society? Sa kabilang panel naman, nagsimula na nga ang labanan ni Renji at Asnad. Ano ito? Bakit tila lahat ng pag-atake ko sa kanya ay hindi umuubra? Ito kaya ang kanyang ability? O ito ay ability ng mga Quincy? Pero kanina, nang sinalag niya ang aking pag-atake, may nakita ako yung isang pattern sa kanyang kamay. Ngayon, susubukan ko munang umatake sa mas mataas na lugar. Pero mga ka-anime, hindi pa nga ito nagagawa ni Renji ay may bigla na nga lang umatake sa kanya. Mabuti na nga lang at nakailag siya agad. Habang nakikipaglaban si Renji ay may bigla na nga lang nagsalita. Hindi na kailangan pag-aralan siya dahil hindi na kailangan magpakita ng awa. Ang mga Quincy ay hindi nagpakita ng awa sa mga Shinigami kaya hindi rin tayo maawa. Tapusin mo sila Renji gamit ang buo mong kapangyarihan ayon kay Byakuya. So ayun mga ka-anime, sana ay nagustuhan nyo ang aming videos. Para po sa mga hindi pa nakasubscribe, please click the subscribe button and pa-ring na rin po ng bell para maging updated kayo sa mga bago naming videos. Thank you and have a great day!